Bago umalis ang Pangulong Bongbong Marcos patungong US, inatasan niya ang mga ahensya ng gobyerno na paghandaan ang magiging baha dahil sa napakalakas na ulan. Ayon po sa Pangulo, ang mga ahensya ay inatasang magtrabaho at makipag-ugnayan para tiyakin ang ligtas na ating mga kababayan. Nakahanda naman niya mga relief goods at ihahatid ito sa mga nangangailangan. Kasabay nito'y maghahatid din ng serbisyong medikal sa pamamagitan po naman ng medical team. Tiniyak din po ng Pangulo ang sapat na supply ng tubig at kuryente para sa pangailangan ng mga naging biktima ng pagbaha at ulan. Malakas pong buhos ng ulan. Nakiusap naman siya sa publiko na pakinggan ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan maging ang national governments para hindi malagay sa alanganin. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Nakipagkita naman si National Security Advisor Eduardo Año kay US Secretary of State at National Security Advisor Marco Rubio para talakayin ang issue ng seguridad sa rehiyon, kabilang ang South China Sea at West Philippine Sea. Naganap ito ilang araw bago ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump sa Washington ngayong linggo. Kapwa po kinilala ang kahalagahan ng pakipagtulungan sa mga kaalyado upang matiyak ang kaayusang pandaigdig na nakabatay sa mga alituntunin at isang malaya, bukas at maunlad na Indo-Pacific. Ipinahayag din nila ang positibong pananaw sa mga susunod na gawaing magkatuwang na may kinalaman sa depensa, seguridad at industrial cooperation. Tiyak ni Rubio sa Pilipinas ang suporta ng Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong Trump na pinasalamatan naman ni Anyo.